Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Bing Coro ng CRC Tulo, Batangas, Daughter Church. Samahan niyo po kami dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang Numbers chapter 33 verses 3 and 4 na may pamagat na The Departure from Egypt. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. We praise your holy name. We glorify your name, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito na muli kami po ay makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa buhay ng bawat isa, sa kalakasan, sa kapayapaan, at sa kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa, naisip at nasabi. Patuloy po kaming nagpapalinis ng aming mga puso upang maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan. Samahan po kami ng iyong banal na espiritu at dalangin po namin na bigyan mo kami ng knowledge and wisdom upang lubusan naming maunawaan ang iyong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay babasa sa Tagalog version ng Magandang Balita, Biblia. Mga bilang, Kabanata 33, talata 3 at 4. Talata 3. Umalis ang mga Israelita sa Rameses ng ika-15 araw ng unang buwan, kinabukasan ng Pasko. Taas noo silang umalis ng Ehipto. Kitang-kita ng mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Pinakita ni Yahweh na siya'y mas makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang mga talatang ito po ay isang paalala ng dakilang pagliligtas na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng Israelita. Ang pinakahuli sa 10 salot ay ang pagkamatay ng panganay. Ngunit hindi nangyari ang kamatayan sa mga anak ng Israelita dahil may dugo ng kordero sa kanilang mga poste ng pinto. Nakita ng Diyos ang dugo at nilampasan sila. Ang paghatol ng Diyos ay hindi nahulog sa kanila. Mayroong parihong pagpapala na sa atin ang dugo ni Jesus na ibinuhos para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa inosenteng dugo ni Kristo, tayo ay tinitingnan bilang inosente dahil tayo ay nagtitiwala kay Jesus bilang ating kaligtasan. Tayo ay naligtas mula sa puot ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, namatay ang mga Ehipsyo dahil hindi nila sinunod ang sinabi ni Moises na maglagay ng dugo doon sa mga hamba ng pintuan. Kaya ang mga Israelita ay nakaalis. Hindi sila napigilan dahil nangingibabaw sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos na kanilang nasaksihan. Namatay ang mga anak na panganay ng mga Ehipsyo, mayaman man o mahirap, dahil sa kanilang pagsuway. At sino ang mga hindi namatay? Ang anak ng mga Israelita, dahil doon sa dugo na inilagay nila sa hamba ng mga pinto. At dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Tayo ay nalinis na. Tayong mga naniniwala at nananampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Kaya sa pamamagitan ng dugo ni Hesus, tayo ay naligtas sa kaparusahan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at isang mapagpalang umagang muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo na siyang naging daan upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Dalangin po namin na kami po ay patuloy na makasunod sa iyong mga salita at maipamuhay po namin ito upang kami po ay lubusang maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagdakila, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po
po ang aming dalangin. Amen. Muli po, samahan nyo kami dito sa ganitong oras sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po natin itong i-share upang marami pa pong makarinig at mapagpala ng iyong salita. Salamat po, and to God be all the glory.